Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumama sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi sila nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sayang si Solomon. Nagsimula siyang magaling at maayos ang kanyang pamumuno, pero nagtapos siyang tinalikuran ang utos ng Diyos. Ang naging dahilan ay ang mga babae niya. Nahulog siya sa mga babae kasi nahulog siya sa hangad niya na maging dakila sa pamagitan ng kanyang mga political alliances. Sa halip na umasa sa Diyos, umasa siya sa mga political connections niya. Kaugalian noon na magkaroon ng maraming asawa. Kasi Solomon ay nagkaroon ng 700 na mga asawa at 300 na mga kabit na noon ay tinatawag na mga concubines. Ang pag-aasawa ni Solomon ay dahil din sa gusto niya na magkaroon ng mga political alliances. Inaasawa niya ang mga reyna o mga anak na mga makapangyarihang mga tao ng ibang bansa upang magkaroon sila ng political connections. Sa ganitong paraan, pinalawak ni Solomon ang kanyang influensya sa mga karatig ng mga bansa. Upang pagbigyan ang kanyang mga asawa, ginawa niya sila ng mga templo o sambahan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami silang ibang Diyos na kinikilala at ang mga ito'y pinahintulutan ni Solomon na sambahin sa kanyang kaharian. Kaya may sambahan para sa Diyos na si Astarte ng mga taga-Sidonyo,
para sa Diyos na Nikom at Molok ng mga Amonita, para sa Diyos na si Kimos ng mga taga-Moab, at iba pa. Dahil sa mga may templo ang mga dayuhang Diyos na ito, pati ang mga Israelita ay naakit na magsamba rin sa mga Diyos-Diyosang ito. Ito'y paglabag sa unang utos ng Diyos na si Yahweh lamang ang sambahin sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos. Nagalit si Yahweh kay Solomon. 2 beses siyang nagpakita kay Solomon upang sabihin ang kanyang kamalian. Hindi niya pinansin ang warning ng Diyos. Talagang kakaiba siya kay David. Si David ay nakasala din, pero noong mamalayan niya ang kanyang kasamaan, nagsisi siya. Hindi si Solomon. Kabilang parusa sa kanya, mahahati ang kanyang kaharian. Hindi ito mangyayari sa kanyang panahon, alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang ama na si David. Mangyayari ito sa panahon ng kanyang anak. Maghihiwalay ang 10 tribo ng Israel at ang maiiwan lamang sa ilalim ng Jerusalem ay 2 tribo. Sayang si Solomon. Sinira niya ang magandang simula niya at ang magandang record ni Haring David. Magkakadugtong po ang mga kasalanan. Ang kasalanan ng maraming asawa, ang kasalanan ng kahalayan, at pangangalunya ay kaugnay sa kasalanan ng kayabangan at pagkasakim sa kapangyarihan. Kaya nga nababalitaan natin na ang mga presidente at mga malalaking companies, ang mga generals, pati na mga political leaders ay may mga kabit o ibang babae. Ang kapangyarihan nila ay pinapakita rin sa kapangyarihan sa mga babae. Nangyayari ito kasi hindi nila kinikilala ang mga utos ng Diyos. Kaya sa mga gawang ito, nilalabag din nila ang mga batas ng Diyos. Sa halip na kilalanin na ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat at mananagot tayo sa Kanya, ang kinikilala nila ay ibang kapangyarihan tulad ng pera, ng aliw na panlaman, at ng political influences. Ang isang pagkukulang din ni Solomon ay hindi niya natularan ang kababaang loob ni David. Kahit na hari na si David, kinikilala niya at nagsisisi siya kapag siya ay nagkakamali. Binabago niya ang kanyang pagkakamali. Hindi natin ito nakita kay Solomon. Nagpadala din ng warning ang Diyos sa kanya, 2 pang beses. Pero hindi niya ito pinansin. Hindi siya nagbago. Talagang iba ang puso ni David kaysa puso ni Solomon. Sa ganito, hindi siya naging wise. Nawala na ang kanyang karunungan. Ingatan mo kami, Panginoon, kahit na maayos na ang aming kalagayan, maaari pa rin kaming mahulog sa karahasan at sa kasamaan. Huwag sana kaming maging kampante. Tuso ang kasamaan. Kung hindi dahil sa tulong mo, madali kaming matangay ng mga tukso. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.